ating Diyos na buhay. Yung palakpak po ng mga pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Manatili po tayo nakatayo sa umagang ito para po sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Yan, sabi nga po in the book of Romans, chapter 12, verses 4 to 5, "For just as each of us has one body with many members, and these members do not all have the same function, so in Christ we, though many, form one body, and each member belongs to all the others." Samahan niyo po ako manalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa umagang ito. We entrust to Thee ang inyong pong mga salita. Anoint your words, Lord. Give us, Lord, a receptive heart sa umagang ito na maintindihan namin ang iyong salita. Samahan mo ang iyong lingkod na gagamitin sa umagang ito. Let your wisdom, anointing, and boldness be upon thy servant at gamitin mo lamang ako for the glory of your name. Muli sa namin tinataas ang lahat in Jesus' mighty name. Amen! Palakpakan natin ang Lord! Yan. Good morning sa bawat isa. Pwede na po tayong maupo. Yan. By the way, lahat ng batang edad 4 to 10 years old, yan, kayo ay inaanyayahan po natin sa ating children's area. Yan, yung mga batang edad 4 hanggang 10 years old. Ayan, then 11 na pa, dito na po kayo. Amen. Ayan, sige po, sa umagang ito, yan, and since ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Oktubre, yan, meron po tayong panibagong theme, panibagong tema na ating pong pagbubulayan. Sabi nga po dyan, pakibasa natin ang ating theme for October, Christ's authority is the answer, standing as one church. Amen. So this morning, ako po ay magpo-proceed na sa pagtuturo ko ng salita ng Panginoon. Binigyan ko po ito ng title na, ayan, sabi nga po sa ating pag-aaralan, yan, The Anatomy and Physiology of the Body of Christ. Ayan, na matatagpuan po in Romans chapter 12, verses 4 to 5. Ayan, so kung kayo man po ay kung kayo man po ay gumraduate ng mga medical-related courses, ayan, I know very much familiar po kayo sa mga katagana yan. And kasi isang subject yan. Yan. So, kasi nga po ako po ay graduate ng BS Biology, major in Human Biology. Kaya ito pong sabi ko nga, ma-apply ko to. Ayan, dito sa ating pag-aaralan sa umagang ito. Kaya po, The Anatomy and Physiology of the Body of Christ. Nakaka-amaze lang po. Kasi kung paano po inihalin tulad ni Apostol Pablo ang katawan nating mga tao sa structure po ng church. Amen? Ayan, at ito po yung ating pagbubulayan at pag-aaralan. At the same time, may kita po natin kung paano kumilos ang ating Diyos. Yan ang ating Panginoong Yesus sa kanyang iglesia. Balikan po natin yung text natin in the book of Romans, chapter 12, verses 4 to 5. Sabi po dyan, "For just as each of us has one body." Pakitignan po yung katabi nyo. Ilan po ba ang katawan niya? Siyempre, isa lang. Diba? "Just as each of us has one body, but with many members." Iisa ang katawan natin, pero iba't iba po ang parts. Yan, may kanya-kanyang ginagawa yung katawan na yan. Iisa, pero maraming kayang gawin. Yan. "And these members do not all have the same function." Tama naman po talaga. Amen? Lahat ng parte ng katawan natin, may kanya-kanyang role yan na ginagampanan para tayo ay mabuhay, lumakad ng normal sa mundong ito. Amen? Yan. And the same with the church or the body of Christ. Ang tinutukoy po kasing body of Christ dito ay ano po, yung kalipunan po ng mga tao na tumanggap na ng palataya kay Jesus. So we are, all together, ang tawag po sa atin is body of Christ or church. Sabi natin, church. And totoo naman po yun. Sa church, iba-iba po tayo. Amen? Bukod sa magkakaiba itsura natin, iba-iba po tayo ng mga pinanggalingan, background, ginagawa natin. Ayan, pero tayo po, may pinagbubuklod po ng Panginoon sa lugar na ito. At the same time, iba-iba po tayo ng mga bagay na kayang gawin. Amen? Yan. Sabi nga po doon, verse 5, "So in Christ, we," tayo daw po, "though many, form one body." Itong nakaka-amaze. Bagamat may iba't ibang local churches, Jael Navarro, Jael Pasay, Jael Las Piñas, or iba't ibang mga churches, born-again churches, pero sabi po doon, actually, iisa lang tayong lahat.
Amen? Lahat tayo ay bumubuo sa tinatawag na katawan ni Kristo. Amen? Yan, ika nga, nagkakaiba-iba lang sa pangalan. Yan, meron lang tayong mga title, yung mga church. Pero at the end of the day, all of us ay ano po, nakapaloob sa umbrella ng church ni Jesus. Amen? Yan. Kaya sabi nga po doon, so in Christ, we, though many, form one body, and each member belongs to all the others. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, each member belongs to all the others. Dito natin makikita na as a church, hindi lang po tayo magkakasama dito, then wala nang pansinan, after this, so bahala na kayo, basta amoten ako, bahala ka na sa spiritual life mo. Tayo po pinagsama-sama ng Lord dito kasi ang nais po ng Lord ay hindi lang po tayo basta a-attend, makikinig, kundi tayo po yung magfe-fellowship. Sabi niyo, fellowship. Pag sinabi natin fellowship, hindi po yung kakanta tayo ng fellowship song at makikipagkamay. Ang goal po natin sa church ay ano po, magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa bawat isa. Ipagamit ang ating mga buhay para palakasin ang isa't isa. Amen? Yan po talaga. Kaya nga sa church, pamilya po tayo. Sabi mo sa katabi mo, pamilya po tayo. Amen? Pamilya po tayo dito. Hindi lang tayo basta acquaintance. Yan, kundi tayo po yung isang pamilya na magpapagamit para sa kapurihan ng ating Panginoon. Okay, bakit ito yung title? Ayan, The Anatomy and Physiology of the Body of Christ. Yan, kasi sabi nga po, if we will define, ano ba yung anatomy? Ayan, so sa biology, pag sinabing anatomy, it is the study of the structure or the organs or the parts of the body. Ito ang heart, dito nakalocate ang puso, dito nakalocate ang kidney, yan. Tapos, ipinag-aaralan mo yung mga structures na yan. Then, ano naman po yung physiology? Yan, kasi actually, may subject talaga yan sa bio, anatomy and physiology. Ayan, pinag-aaralan nyo yung struktura ng katawan o parte ng katawan ng tao at the same time, pinag-aaralan nyo sa physiology yung function. At ang maganda doon, hindi nyo lang pinag-aaralan yung function. Pinag-aaralan nyo ang koneksyon ng isang organ sa isa pang organ. At ano ang connection nila sa nervous system natin or sa brain natin? Ano ang connection sa puso, sa kidney, sa liver? Na ma-realize natin, ito palang parts of the body natin connected sa isa't isa. Amen? Na parang katulad natin. Yan, hindi po tayo as a church na bubuhay in isolation. But we are supposed to be connected with one another. Amen? Tulad nga po nung nabasa natin sa Romans 12:4-5. Tatlong bagay po ang nais ko pong ibahagi sa bawat isa as we talk about the structure or anatomy of the church and the function. Yan, or yung physiology and the connection ng bawat isang miyembro sa isa't isa. Okay, number 1, pakibasa po natin. Ano pong sabi dyan? There is one head, not two, nor three, but one. Tignan nyo nga ulit yung katabi nyo, ilan ang ulo niya. Ayan, syempre, kung isa ang katawan niya, dapat isa lang din ang ulo niyan. Di po ba? Kakaiba na po yan. Yan, so, katulad po ng katawan natin mga tao, iisa lang po ang ulo natin. At dito po sa head natin, dito po nakalocate, bukod ang mga senses natin, like eyes, ears, nose, nandito po yung isa sa pinaka-importante. Although lahat naman ng parts of the body importante, pero yung isa sa mahalaga talaga, which is yung brain natin, or yung nervous system natin, yung brain. Yan, to be specific. Sabi nga po doon, katulad po sa katawan ng tao na iisa lang ang ulo, ganun din po sa church. Iisa lang din po ang head. Iisa lang din po ang pinuno. Iisa lang po dapat ang Lord. Ika nga, ang ministry na to ay hindi pag-aari din ng mga tao. Hindi ito pag-aaring lalong-lalo na ng gobyerno. But itong ministry na ito ay pag-aari ni Jesus. Siya lang po dapat ang pinaka-authority, makapangyarihan at sinusunod natin. Okay, sabi nga po doon, ayan, katulad daw po ng kung i-define natin, ano ba yung function ng brain natin? Di po ba? Tingnan nyo po, ang brain po natin, napakahalaga po yan kasi lahat po ng nasa-sense natin, yan ang tumatanggap. Ayan, so ano man yung masense ng mata mo, ilong mo, tainga mo, bibig mo, pwede rin. Yan, tatanggapin ng brain yan. At the same time, siya po nagpo-process niyan at siya din po ang magbibigay ng corresponding response. Anong dapat mong gawin? Example ko nga po kanina, pag nakahiko ka ng mainit, anong gagawin mo?
Aray. Di ba? Tatanggalin mo agad yung kamay mo. Yan. Kasi yun po yung na-sense ng brain mo, mainit. So, ano yung response niya? Tatanggalin mo. Yun yung parang pinaka-defense mo para hindi mo talaga totally maramdaman. So, imagine niyo kung gaano kabilis yun, yung speed niyan. Kasi kaya marami tayong mga neurons dyan sa ulo natin kasi ganoon kabilis. Di po ba? At pag natatakot tayo, ano pong nararamdaman niyo pag takot kayo? Yan. Kumakabog ang iyong dibdib. Ito po yung nasa-sense ng brain mo. Kaya, ang ginagawa niya, kumakabog yung dibdib natin. Yan. Tapos, ano po nagiging response ng brain natin? Yan. Ang gagawin niya, kaya kumakabog ng mabilis yung dibdib natin para yung blood mag-circulate sa muscles. Diba? Mag-tighten yung muscles natin para kung ano man yung nagkakos ng takot sa atin, either makatakbo tayo ng mabilis o malabanan natin. Ayan. So, nakita nyo kung gaano ka-amazing. Di ba ang katawan ng tao? Yan, particularly the brain. Yan. So, makikita natin, bilang sa utak or brain or ulo, ibig sabihin, ito po yung pinagmumulan ng lahat ng control. Ito yung pinaka-control system. Ito po yung pinaka-source ng lahat. Lahat ng mga kinikilos, kung humingiti ka ngayon, inaantok ka, nagugutom ka, lahat yan nagsisend ng signal ang brain mo. Nagugutom na, inaantok na, o naiinitan. Alam ko po at naiintindihan ko kung nararamdaman nyo. Yan, lahat po yan ay pinapaano ng brain sa atin. Yan, pinapasinisan niya yung signal na yan. So makita natin, ito yung pinaka-central processing unit ng katawan natin. Diyan nagmumula lahat. Ayan, so ganun din, sabi nga po, so is the church. Ang church po, iisa lang din po ang ulo o iisa lang din po ang head. At sino po yon? Si Jesus. Sabihin nga po natin si Jesus. So as the head of the body, siya po ang pinaka-source. Amen? Pinagmumula ng lahat ng bagay. Siya din po ang nagsisilbing guide natin. And siya din po yung in control or the sovereign one. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, ang ministry na ito, walang ibang dapat magmay-ari nito, kundi si Jesus. Amen? Hindi po dapat tao ang naitataas dito. Ang dapat na itataas dito, pangalan ni Jesus. Amen? Because siya po ang may-ari nito. Okay, tingnan po natin. So, sabi nga po doon, ang body daw po of Christ ay may iisang head and that is Jesus. May tatlong bagay po nakasaad dyan. Una, sabi nga po dyan, Jesus as the only head is the Savior of the church. Bakit po si Jesus ang karapat-dapat na maging head, authority, power, leader ng church na ito? Kasi siya lang naman po ang nagpakita ng totoong pagmamahal to the point na inalay niya ang buhay niya para sa atin. Amen? Doon pa lang Bakit mo masasabing si Jesus ang sasambahin ko? Si Jesus ang itataas ko? Siya ang kikilalanin ko? Kasi siya po yung nagpakita ng pagmamahal sa atin. Noong mga panahong tayo po'y lumalakad sa kasinungalingan at kasalanan. Siya po yung namatay na sa krus ng Kalbaryo para isalba tayo sa walang hanggang kaparusahan. Kaya sabi nga po dyan, sa Ephesians chapter 5, verses 23 to 25, for the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body. Ano sabi po doon? Of which He is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Ayan, sa ibang pagkakataon na natin pag-aralan to, mahaba-haba din po ito, yung relationship ng husband and wife. Verse 25, basahin po natin, husbands, love your wives. Amen. Just as Christ, tignan niyo po, loved the church and gave Himself up for her. Amen. Bakit po si Jesus ang karapat-dapat na maging head, leader, pinuno, at dapat natin itaas sa church? Kasi siya po ang ating tagapagligtas. Wala pong ibang gumawa niyan sa iglesia kundi si Jesus. Amen. Sabi nga nila, nung araw, para maipakita kung sino ang leader, ang basehan daw po niyan is domination. Ibig sabihin, kung sino yung bansang makakapag-conquer sa bansang ito, ikaw yung kikilalanin na bukod sa conqueror, ikaw yung leader. Yan, for example, nung sinakop tayo ng mga Espanyol, ng mga Americans, at ng mga Japanese, sila yung nagsilbing head sa atin, na under nila tayo. Kasi nga, ganun yung kalakaran noong araw.
Kung sino yung sasakop, siya yung magdodominate. Pero nakita nyo, iba ang paraan ni Jesus. Yung leadership ni Jesus is different. Kung tutuusin, dapat naman talaga, si Jesus naman talaga, in the first place, ang authority sa buhay natin. Kasi wala naman tayo dito kundi dahil sa Diyos. Amen? Pero nakita nyo po, saan po binase ng Lord ang kanyang dominion at ang kanyang headship sa atin? Sa pamamagitan ng kanyang sacrificial love sa atin. Amen? Hindi niya idinaan to sa palakasan, di po ba? Kundi idinaan niya sa kanyang unconditional love for us. Amen? Sa pamamagitan po ng kanyang self-giving love. Sabi nga doon, He alone is worthy na maging head. Siya po yung karapat-dapat na maging pinuno at kilalanin sa church kasi siya naman yung totoo at nag-iisang nagmahal sa atin sa church. Amen? At sabi nga doon, paano niya pinakita ito? Dinemonstrate niya ito sa pamamagitan ng voluntarily and willingly inalay niya yung buhay niya. Just imagine, He is God of the heavens. He is the Almighty God. Pero nakita niya ang kalagayan nating mga tao. Tayo po ay sadlak sa kasalanan. Tayo po ay walang pag-asa. Lahat po tayo patapon ng buhay. Lahat tayo diretso impyerno. Kasi lahat tayo makasalanan. Kung tutuusin, wala namang dahilan pa ang Lord para i-reach out tayo. Di po ba? Pero nakita niyo po, out of His love for us, nagawa niya pong magpakumbaba. Nagawa ni Jesus from heaven na maparito sa mundo. Ano pong ginawa niya? Naging kawangis natin, naging katulad natin, nagkatawang tao, inalay niya yung buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya bakit tayo maghahanap ng ibang sasambahin kung siya naman ang totoong nagmahal at nag-alay ng buhay para sa atin? Amen? Kaya nga po, as one head, dapat si Jesus. Kasi siya naman po talaga ang totoong nagpakita ng concern at pagmamahal sa ating mga tao. Some people, mamahalin ka kapag okay ka na. Pero iba yung mga taong mamahalin ka even at your lowest point. Amen? Yung mga panahon na ikaw po ay yung mga problemado ka, walang-wala ka. Ito yung mga kaibigan na iingatan mo talagang magiging forever friends mo Yung mga taong hindi lang sa kasiyahan, hindi lang pagkainan. Hindi lang pag marami kang pera na andyan. Pero ito yung mga tao na kahit sa panahon ng kawalan, pagkalugmok mo, andyan pa rin sila sa'yo. Si Jesus, noong mga panahong ang sangkatauhan ay lugmok sa pagkakasala, siya pa rin po ang gumawa ng paraan para abutin tayo by giving His life. Amen? Kaya bakit tayo maghahanap ng ibang Panginoon? Amen? Kung si Jesus po ang nag-alay at bukod namin nagpakita ng extraordinary at unconditional love sa atin. Amen? Pangalawa, sabi nga po dyan, Jesus as the only head has soul. Sabi nyo nga po, soul authority. Ibig sabihin, siya lang dapat ang may kapangyarihan over us. Sabi doon, He has soul authority over the church. Sabi sa Colossians 1:17-18, bakit po? He is before all things. Bago pa nilikha ang mundo at tayo, andyan na siya. Sapagkat siya'y Diyos. Amen? Sabi doon, and in Him, all things hold together. Kaya napapanatili ang mundong ito ay dahil kay Jesus. Siya ang nag-hold ng lahat ng bagay. Nagpapanatili ng lahat ng bagay. Na kung tutuusin, matagal na dapat wasak ang mundong ito. Because makasalanan tayong lahat. Pero nakita niyo yung patience ng Lord. Nakita niyo, hindi ba bumabalik ang Panginoon? Bakit? Kasi marami pang taong dapat makakilala sa Kanya. Andun pa rin yung habag ng Panginoon na gusto pa rin niyang ma-reach out ang maraming tao na makakilala sa Kanya. Di ba sinabi mo yan sa 1 Peter? Kaya sabi nga po doon, yung patience ng Panginoon, ito yung dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa nabubunaw ang mundo. Hindi pa tumitigil ang buhay sa mundong ito. Kasi marami pang tao ang nangangailangan kay Jesus. Kailangan pa nilang mapakinggan ang gospel of salvation. Amen? Kaya sabi nga po doon, He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Siya din po yung namatay at muling nabuhay. Kaya nga yung ating resurrection ay nakasalalay doon sa victorious resurrection ni Jesus. Kung si Jesus po ay hindi nabuhay na magmuli, una,
Andun pa rin tayo sa kasalanan natin. Pangalawa, walang resurrection. Walang langit. Lahat tayo doomed to hell. Pero dahil napagtagumpayan ni Jesus yon, and because He was resurrected from the grave, ibig sabihin, tinanggap ng Ama yung pag-aalay ni Jesus ng buhay niya para sa atin. At kung siya ay nabuhay na magmuli, ang sino mang mananampalataya sa Kanya ay bubuhayin niya din pagdating ng araw. Amen? Hindi tayo mananatiling patay. Sabi niya doon, Christ has the authority over the church at may karapatan po ang Diyos na mag-demand ng na magpasakop tayo sa Kanya. The problem is ganito po, maraming tao gusto natin si Jesus bilang tagapagligtas kasi aminado tayo na tayo'y makasalanan. Kailangan natin ng Savior. Pero pagdating sa part ng Lordship, yung pagiging Panginoon niya sa buhay natin, dito tayo minsan nagkakaproblema. Kasi minsan, or hanggang ngayon, gusto pa rin natin, tayo pa rin ang nakaupo sa trono ng puso natin. Ayaw pa rin natin, hayaan ang Lord na mag-take over, mag-rule over sa buhay po natin. Pero hindi po kasi ang salvation about just accepting Jesus as our Savior. Ang kaligtasan po is also acknowledging and submitting to His Lordship. Nagpapasakop tayo. Saan po? Sa kapangyarihan niya, sa authority niya. Ibig sabihin, hindi lang natin tatanggapin siya bilang tagapagligtas natin. Kung hindi, susunod tayo sa nais at kalooban niya. Amen? Because He is the head of the church. Siya po yung pinaka-pinuno natin. At dapat masunod ang lahat ng nais at ang lahat ng kalooban niya. Sabi nga po, how about yung mga leaders sa church? Tinuruan tayo ng Lord to obey our leaders. But of course, may exemption yan. Tandaan po natin, we should obey our leaders. Sinabi yan ng Lord. But, kung yung tinuturo sa atin ay mga bagay na hindi naman tinuturo ni Jesus sa atin, then, pwede tayong hindi sumunod. Amen? Kapag ito ay labas na sa kautusan ng Panginoon, tapos kapag ito po ay against sa ating Panginoon, then, sabi nga doon na sa Christian, kailangan ma-discern mo yun. Maging sensitive ka doon. Amen? We have leaders, we will follow them as long as they emulate, di po ba? As long as ini-imitate nila si Jesus sa buhay nila. But anything na pinapagawa nila na outside sa will ng Lord, we're not supposed to do that. Because ika nga ni Peter at ni James, we would rather obey God than men. Amen? Kaya nga bilang mga Kristiyano, dapat marunong tayong ma-discern. Lahat ng mga tao sa paligid po natin. Kasi at the end of the day, si Jesus pa rin talaga yung dapat masunod sa buhay natin. Amen? Ayan, sabi nga po doon, ikatlo, Jesus as the only head provides power to the church. Ibig sabihin, ang isang iglesia na hindi kinikilala si Kristo ay patayin na iglesia, patayin na church. Kaya lang naman po ang church na nanatili, nagko-grow, yumayabong, nagpo-prosper, dumadami, ay dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Without Him, magiging isang organization lang to, samahan lang to. Parang Rotary Club, Lions Club. Pag mga may edad na, alam niyo yung mga Lions Club, wala na kasi yun eh. Yan, naalala ko yung nanay ko, member ng Lions Club. Yan, ang dami nilang mga perks, sumasama kami, libreng sine, ganyan, nung bata kami. Pero wala na eh, yung Rotary na lang yata ang meron. Still standing hanggang ngayon. Magiging usual and normal organization. Parang HOA na lang tayo, gano'n. Di ba? Pero iba kasi ang church eh. Hindi mo pwedeng itulad ito sa mga organization sa mundo. Kasi nga, ang pinaka-leader natin dito is God Himself. Si Jesus. Amen? Kaya sabi nga dito, bilang siya yung pinuno natin, siya yung nagbibigay ng kapangyarihan sa church. Para magamit tayo to share the gospel. Acts chapter 1 verse 8, ano pong sabi ni Jesus sa mga disciples sa Jerusalem? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Ang sinasabi po ng ating Panginoong Yesus dito, antayin nyo ang Santong Espiritu. Kasi kahit matatalino at magagaling kayo, hindi nyo kakayanin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Actually, hindi naman nagagaling-galingan yung mga disciples.
Natatakot nga sila kasi most of them ay ay uneducated. Most of them ay mga simpleng mga Israelita lang. Mangingisda, magsasaka, di po ba? Wala sa kanila gaanong masasabi natin aral talaga. Kaya takot sila. Di po ba? Pero ang sabi ng Panginoon, antayin nyo ang Santong Espiritu. At pag dumating at bumaba ang Santong Espiritu sa inyo, then you will be my witnesses until the end of time. At sa buong mundo. Amen. Ibig sabihin, ang church po, meron tayong iisang head, si Jesus. Siya po yung source ng power natin. For us to share the gospel, para ang isang tao tumanggap sa Lord, hindi dahil magaling kang magsalita, kaya ang isang tao tumanggap kay Jesus. No, ang Lord, ang Holy Spirit ang kumikilos sa puso ng taong yun. Nagiging instrumento tayo. Kumbaga, binibigyan tayo ng Lord ng tapang, ng tamang salitang sasabihin, di po ba? At binibigyan niya tayo ng mga certain gifts and talents. Yes, nakakatulong din yung pagsasalita kasi gift yan eh. Talent din po yan eh. Pero ang nag-a-anoint nun, para ito ay magkaroon ng impact doon sa makikinig, ang Lord, hindi sa atin. Kaya hindi pwedeng glory to us. Dapat kay Jesus. Amen? Tayo instrumento lang ng Lord. Sabihin mo sa katabi mo, instrumento lang tayo ng Lord. 1 Corinthians 12:4-6, there are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. Nakita niyo po, iba't ibang regalo at kaloob, pero iisang Espiritu ang pinanggagalingan niyan. Iba't ibang klase ng paglilingkod, but the same Lord. Ano pa po? Verse 6, there are different kinds of working, but in all of them and in everyone, it is the same God at work. Amen? Lahat po tayo ay umaasa sa kapangyarihan, pagsama ng Panginoong Hesus sa ating kalagitnaan. Kaya nga po, ang isang church na hindi kinikilala si Jesus ay patay na church. At imposible pong mag-grow ang church na ito once na inalis mo na si Jesus sa equation at pinalitan mo na ng tao. Amen? Pwede kasi yun eh. Dumating sa punto, hindi na si Kristo ang sinasamba, tao na. Yun ang nakakatakot. Pag ganun po, hindi na pagpapalain ng Lord yun. Mamamatay na lang yung church na yun. Kasi kaya nga nananatili ang church dahil sa Kanya. Imagine, ilang taon, ilang centuries, laging nape-persecute ang Christian church, pero bakit still standing hanggang ngayon? At nagka-thrive, dumadami. It's because we have God na nagbaback up sa atin. Amen? Yung Bible, ilang beses na yan tinangkang sunugin. Actually, sinunog na yan. Di po ba? Pero bakit hanggang ngayon, meron pa rin tayong Bible? Nakasurvive pa rin. Kasi po, hindi tao ang leader natin. Hindi pa sa prophet. Hindi pa sa magikero. Ang leader natin is Jesus Christ, God Himself. And that is the reason why the church is still standing. Amen? That's why, sabi nga po sa number 1, we have one head. Amen? Isa lang dapat ang kilalanin natin na pinaka-pinuno, masusunod sa lahat, and that is Jesus. Number 2, ayan. Sabi nga po doon, the anatomy and physiology of the body of Christ. Number 2, ang sabi po dyan, interconnectedness of the parts. Ito yung binabanggit ko kanina, na ang bawat parte po ng katawan nating mga tao ay konektado sa isa't isa. Ayan, sabi nga po doon, may isang part lang ng katawan natin o organ natin na ma-injured, apektado na po yung ibang parts ng katawan natin. Yan, yung nga, example ko nga po kanina, yung pag ikaw ay mataas ang sugar mo or diabetic ka, di po ba? Ang diabetes po, isang example ng sakit na ang daming tatamaan. Lahat talaga tatamaan yan. Tatamaan ang kidney, tatamaan ang heart, tatamaan ang liver. Yan. Sabi nga ng doktor sa akin, kaya daw nagkakaroon ng fatty liver is more on sugar. Kaya pag may mga fatty liver kayo, baka yung consumption nyo ng sugar mataas. Ayan, malakas kayo sa asukal. Yun ang sabi ng doktor sa akin. Kasi usually thinking natin, tama yung cholesterol, pero more on sugar daw, di ba? Yung sinasabi ni Doc sa akin, tagal na yun. nung nagpapatingin ako. Ayan, yung diabetes talaga, connected yan sa lahat. Tapos ganito, pag ikaw pala inom, sigarilyo, pansinin nyo, yung mga mahilig magsigarilyo at mahilig uminom ng alak, yan ang mabilis mamatay. Hindi ako nagbibiro, totoo yan. Napansin nyo
kasi based on my observation, napansin ko, sino madalas ma-stroke? Tingnan mo lifestyle. Palainom. Sigarilyo. Tapos tanongin ang doktor, pag nagpa-check up ka, anong unang tanong sa'yo? Kunyari, nagpatingin ka ng tiyan mo, yan, or anong tanong ng doktor sa'yo, lalo na sa mga tiyan, or sa kidney. Ikaw ba'y manginginom? Tama mo ba? Ikaw ba ay sigarilyo? Kasi totoo po yan. Kumbaga, masama talaga siya sa ating kalusugan. Malaki ang impact niyan sa kalusugan natin. Kumbaga, prone ka talaga sa mga heart attack, stroke. Pag ikaw po ay mahilig uminom ng alak at saka naninigarilyo lagi. Ayan, kaya yun ang laging tanong ng doktor. Tapos ang masakit niyan, dire-diretso na yan. Pag affected na yung kidney mo, unti-unti na maapektuhan lahat ng parts of the body mo. Kasi interconnected yan. Di po ba? Sabi ko nga kanina, yung ating pancreas na nag-regulate ng blood sugar, pag nasira yan, kaya nga nagkaka-diabetic di po ba? Pag nasira na yan, hindi niya na kayang i-regulate yung sugar sa katawan. Kaya nangyayari, tumataas. Pag tumataas yan, di po ba, maapektuhan din po yung mga organs natin. Ayan, so lahat tatamaan yan. Kaya yung diabetes, isa sa mga deadly diseases sa bansa natin ngayon. Kasi maraming tinatamaan. Palibasa, masarap kumain Ano po? Ayan, masarap kumain. Yan, lalo na yung mga kanin, ganyan. And mga drinks na matatamis. Ayan, so sabi nga po doon, as a body daw po, ganun din tayo. We are connected with one another. Madisrupt lang ang isa, pwede maapektuhan ang iba. Amen? Kapag hindi ginawa ng isa yung dapat na gawin niya, pwede maapektuhan yung yung isa and the whole church. Kaya dapat nagkakaisa tayo dito. Kaya nga di ba si Satan, ano ang goal niya sa church? Ma-divide. Kasi napansin nyo, in the early church, bakit successful ang kanilang share ng gospel? Libo-libo ang tumatanggap sa Lord. Because they have one heart. Di ba sabi sa Acts chapter 2, walang mayaman na hirap sa kanila, lahat sila nagkakaisa, lahat sila nagtutulungan. At anong nangyari? And the Lord added numbers sa church. Kasi nga they are one. Pero anong ginagawa ni Satan? Kailangan pag-awayin niya. Kailangan mag-away-away, maghati. Kasi sinabi niya ng isang famous song, and quote, divided we fall. Totoo yun. Kahit sa anong organization, pag kayo magkakaiba at hindi talaga kayo magkasundo, diba, babagsak talaga yung organization nyo. O, simulan nyo lang sa class, tawag doon yung mga president, vice president. Pag di nagkakasundo yun, di ba, ang gulo rin ng church, ang daming hari-harian, yung president at vice president, gusto nila, naglalabanan sa authority. HOA! Ito sa HOA, dami ko nakikita Lagi nag-aaway. Diba? Kaya tuloy, anong epekto? Walang magandang na-edulot subdivision. Yan, kasi puro away. Di po ba? Kasi kapag divided ang isang samahan, isang organization, talaga magpo-fall kayong lahat. Ganon din po sa church. At yan ang goal ni Satan. Ang gusto niya, pag away-awayin tayo, magkanya-kanya tayo. Kasi alam niya, pag nagkakaisa tayo, maraming tao pa ang makakilala sa Lord. Kaya sabi nga po doon, pag-aralan natin yung pagiging interdependent or interconnected ng mga parts of the body or ng church sa isa't isa. Number 1, sabi dyan, delegation. Ayan, sabi nga po dyan, katulad po sa katawan natin, meron pong mga iba't ibang organs. May kanya-kanyang role yan. Si lungs, para para makahinga tayo. Di po ba ang kidney para ma-filter? Yan, sabi ko rin kanina. Yan. Kasi alam nyo, nag-a-advocate ako ng healthy lifestyle. Alam nyo naman yan. Nag-a-advocate talaga ako yan. Lalo na't medyo umiidad-idad na tayo, di po ba? Ayan, so, yung kidney natin alagaan nyo yan. Kasi grabe pag nasira talaga yan. Di ba? Kaya nga ang lala ngayon, kahit mga bata may chronic kidney disease. Stage 5, 15 years old. Yan, tapos yun, nakikita mo ang lifestyle, puro chichirya, puro milk tea, puro soft drinks. Pati actually yung pag-iinom ng alak at pagsisigarilyo. Nabanggit din ng doktor yan. It can affect our kidney. Kaya sabi ko sa inyo, pag ikaw pala inom at pala sigarilyo, maaga ka mamamatay talaga. Proven ko na yan. Sorry pero totoo talaga. Dami ko lang na-witness na yun talaga yung punot dulo. At syempre, yung lifestyle ayusin natin.
alagaan din natin to. Binigay ng Lord sa atin ito eh, di ba? Alagaan natin yung katawan natin para magamit pa tayo ng Lord. Amen? Ayan. Sabi nga po doon, ayan. So, pag nagka-problema po, yung mga parts of the body na yan, it can affect yung alin po, yung ibang parts of the body natin, ang heart. Kapag hindi nag-function ng tama ang heart, ano magiging, kumbaga parang heart lang naman yan eh. Wala namang connection yan sa iba. No, meron yan. Pag hindi nag-function ng tama ang heart, sino ngayon ang magdadala ng oxygen? Diba? Sa muscles natin. Di po ba? Sino magdadala ng mga nutrients na kailangan ng organs natin para maging healthy? So, ganun din sa church. We are connected sa isa't isa. We need one another. Amen? And lahat ito for the glory of God. Sabi nga po doon, 1 Corinthians 12, 27 to 28, now you are the body of Christ, and each one of you is part of it. Sabihin mo sa katabi mo, kasama tayo sa katawan ni Kristo. Sabi doon, and God has placed in the church, first of all, apostles, prophets, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. Sabi doon, part tayo ng katawan ni Kristo at may kanya-kanya tayong role na dapat gampanan. Binigyan at binigayaan tayo ng Lord ng iba't ibang mga regalo at kaloob na ipapagamit natin para sa kapurihan ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, the church as the body of Christ is made up of different parts. Parang tayo, iba't ibang personalities. Ang iba sa atin, tahimik. Ang iba, sobrang ingay. Ang iba, slight lang. Ang iba, conservative. Ang isa, liberated. Ang isa, prangka. Ang isa, tahimik lang. Iba-iba tayo ng pag-uugali. At minsan, sabi nga nila, mahirap yan kasi magiging united kaya sila kung iba-iba sila. Yun nga yung miracle sa church eh, na kahit iba-iba tayo. Pero, napagkakaisa tayo ng Lord. Amen? Sabi nga po doon, ang church is made up of different parts, iba't ibang personality with different functions. Kasi may kanya-kanya tayong gifts and talents. Some of us magaling sa arts. Sino dito magaling sa art? Yan. Kung sinabi kong art, magaling sa mga visuals, ganyan. Magaling sa mga paggagawa sa mga, yan, yung mga pubmat, ganyan. Video, yan, pasok sa arts yan. Photography, di po ba? Pag-create ng mga styles, design. Yan. Ako wala akong talaga dyan. Sino dito magaling sa mga technical aspect? Meron yan. Alam nyo, isipin nyo na lang, sabi ko nga kanina, a-attend tayo sa church, nakaset up na yung TV, nakaset up na lahat yan, yung mga speaker. Naisip nyo po ba, hindi naman natin pinag-pray, Lord, sana magka-speaker na kami. Ching, hindi mo ganun yun eh. Kung pwede nga lang sana. Pero nakita nyo, binibigyan tayo ng Lord ng privilege na maggamit tayo. It's because there are parts of the body, members of the body, na may skill sa mga ganyang bagay na willingly pinagamit nila sa gawain. Napakahalaga niyan. Di po ba? Yung mga microphone natin, nagko-function, nag-ooperate sa computer natin, yung mga umaawit dito. Di ba? Kumbaga lahat may part. Sabi ko nga, huwag din natin iismulin yung mga naglilinis, kasama yan sa 1 Corinthians 12. Gifts of health, hindi lahat meron yan. Kasi minsan kahit Christian, tamad eh. Pagdating sa linisan, kanya-kanyang uwi eh. Aminin natin yan eh. Pagod na ako eh. Kasi first and second service. Di ba? Pero magugulat ka, meron talagang mga kamanggagawa sa church ang sipag. Parang di ba pagod? Di ba nagwawalis, naglilinis, darating ka na lang, malinis ang sahig, malinis yung upuan. Gifting kasi yan. Dahil hindi lahat may ganyan gifts sa church. Although sabi nga nila, dapat lahat tayo matulungin, nag-help. Pero aminin natin, minsan, hindi talaga. Diba? Pero meron talaga niya sa church. So nakita nyo, pag pinagsama-sama natin yan, ginampanan natin kung ano yung role natin, nakita nyo, na-delegate ng ayos, nagiging matagumpay po yung gawain. Diba? Kumbaga yung message na ipaparating because may audio man tayo. Yan, hindi naman lahat may skills doon. Ako, wala rin akong ka-idea doon. Di po ba? Paano kung ako na lang nandito? Paano ako makakapagsalita dito? Wala ka lang mic. Kasi malay ko naman paano mag-operate dito. Diba? Kaya makikita natin na mahalaga ang bawat isa. Sabi niyo nga sa katabi niya, mahalaga ang bawat isa. Kaya nga sabi doon, mahalaga rin ang diversity.
iba-iba tayo because not everyone has the certain skill or gift for a certain task. Amen? Yan. So, kailangan din natin maging iba-iba tayo sa lugar na ito. At huwag natin isiping mas maganda yung gift niya kesa sa iyo. Lahat yan. Sabi ko nga kanina, ang nagke-create lang ng ganyang standard or mindset, tao lang. Sa harap ng Panginoon, walang lesser or greater gifts. Lahat yan mahalaga. Amen? Ang mahalaga gawin natin kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. Di po ba? Hindi, wag mong tignan na maliit lang yung contribution ko compared sa kanya. Ito lang ang kaya kong gawin. No, mahalaga yan at malaki yan sa harap ng ating Panginoon. Walang greater or lesser gifts. Ang dapat gawin natin, pag samasamahin natin yan, mag-join together tayo, paggamit natin lahat yan. Para mas marami pang tao ang maabot ang salita ng Panginoon. Amen? At marami pang makakilala kay Jesus. At sabi nga, delegation is important because we cannot do everything by ourselves. Na-try nyo na ba yun? Kayo lahat gagawa. Ayun, hirap nun. Sa church, hindi natin kakayanin yun. At the same time, sabi nga doon, we grow when we participate. Sabi ko nga kanina, kahit skillful ka, gumraduate ka ng automotive, yan, gumraduate ka ng IT, or anumang courses, pero hindi mo naman na-apply, di ba ba? Maano yung knowledge na yan, stuck lang yan sa'yo. Para mag-grow yan, di ba ba, kailangan gamitin mo. Kaya nakita nyo, yung mga nakagraduate na, nag-aaral pa rin sila kahit yung mga doktor. Natin yung mga doktor, nag-aaral pa rin yan, may mga seminars pa rin yan sa abroad. Akala nyo, nagliliwalog lang sila doon. Hindi. Nagsiseminar yan ng mga bagong teknolohiya sa medisina. Inaaral nila yan. Kasi ganun talaga, we keep on learning. That's why ganun din tayo. Kung tayo po ay may certain skill, ano pang inaantay mo? Tanungin mo yung katabi mo. Kung meron kang skill, ano pang inaantay mo? Bumalik si Jesus? Pwede natin paghamit sa Lord. Amen? Kung pwede naman nating pagsabayin yan, ipagamit sa ministry, ipagamit din saan po? Sa mundo. Di po ba? Sabi ko nga, ngayon pwede nating masabi, yung mga IT, pwede rin yan. Na ano po, na maghamit sa church. Di po ba? Yung kahit anong course yan. Di ba? Yung mga doctors, mga nurses, pwede din po yan magamit sa church na gawain ng Panginoon. Di ba? Kumbaga, hindi lang ito kabuhayan natin, but at the same time, nagagamit pa natin. Di ba para sa ministry ng Panginoon? So, ano bang inaantay natin? Ba't natin ipagamit sa Lord? Amen? Dinala ka ng Lord dito para ipagamit mo yan for the glory of His name. Tandaan mo, hindi ka man ma-acknowledge ng tao na in the first place, hindi naman yan ang pinunta mo dito. Di po ba? Hindi ka magtatagal sa gawain kung after ka laging purihin ka ng tao. Andito ka to serve the Lord. At hindi mo kailangan nasabihan ka ng tao, ang galing mo, bilib ako sa'yo. Hayaan mo ang Lord ang mag-comment sa'yo. Pinaka-the best yun sa lahat. Amen? Yun ang totoong servant. Ang totoong servant, hindi pida-pida. Hindi rin pabida. Hindi rin gusto niya lagi na mabigyan siya ng ano po, ng dapat ganito gawin ko, ganyan. Ang totoong servant nga ng Lord, kung saan walang gagawa, willing ako. Diba? Minsan namimili pa, ayoko dyan. Ito yung pinakakailangan. Di po ba? Pero minsan gusto mo pa, itong ministry. Ang totoong lingkod ng Lord, saan ba may kailangan? Di ba? Doon ako, papaghamit ako sa Lord. Kasi pwede rin naman yun eh. Na maaring hindi mo man give yun, pero dahil nakita ng Lord ang desire mo, na magpagamit sa Kanya at nakikita mong kailangan ito, sa tingin nyo ba mahirap para sa Lord na ibigay ang gift na yun sa'yo? Kayang ibigay ng Lord din sa'yo. Naalala ko, meron kaming kapatira noon, talagang ano siya, gusto niya talagang tumugtog, hindi talaga siya. Iba yung kaya niyang tugtogin, pero keyboard talaga ang gusto niya. Nung umpisa, ayaw, parang dinidiscourage niya siya ng lahat. Hindi, wag na, okay ka na, magaling ka sa gitara, ganyan. Pero gusto niya talaga, kasi sabi niya wala nagki-keyboard, ang dami ng gitarist, sabi niya. Sa umpisa, parang medyo maingay yung tugtog niya. Pero alam niyo, gulat kami. As time goes by, kasi nga yung heart niya nandun talaga eh. Grabe, gumaling din. Magaling siya mag-gitara, kaso ang dami na. Siya nagsabi, keyboard naman pag-aaralan ko. Nung umpisa, parang dinidiscourage pa siya ng lahat. Kasi parang maingay daw, parang magulo. Yan. Pero alam niyo, lumaon, galing nga. Gulat ka, tapos talagang grabe din yung anointing ng Panginoon. Sabi ko,
Kapag kahit sabihin mo, Lord, ano bang maaambag ko? Pero kung willing ka magpagamit sa Lord, alam mo anong step 1 dyan? Sabihin mo, Lord, gamitin mo ako. O, anong gagawin ko? Anong gagawin ko sa gawain? Saan ba may kailangan? Di ba? Diyan nagsisimula yan eh. O, saan ba may kailangan? Kaso hindi ko kayang gawin yan eh. But anyway, alam ko sasamahan ako ng Lord. Alam ko, bibigyan ako ng Lord ng strength, ng courage, and ng power, and ng knowledge regarding dito. Di mo magugulat ka na lang. Nagagamit ka na ng Panginoon. Amen? Minsan, ayaw lang kasi natin mag-step forward. Amen? Or baka meron ka na talagang existing skills and talents. Paggamit natin yan sa Lord. Ulitin nyo nga sa katabi niya, paggamit natin sa Lord. Pangalawa, equality. Yan, sabi nga po, ang katawan ng tao ay ano po? Yan, ang katawan natin, bagamat may tinatawag tayong mga vital organs, pero lahat po yan ay pantay-pantay na mahalaga. Ika nga, meron dyan na, yun nga, maging mag-dysfunction, it can affect the rest of the body. Di po ba? Kaya nga sabi nga po doon, no, sa 1 Corinthians 12, 21 to 26, the eye cannot say to the hand, I don't need you. And the head cannot say to the feet, I don't need you. On the contrary, those parts of the body that seems to be weaker are indispensable. And the parts that we think are less honorable, we treat with special honor. And the parts that are unpresentable are treated with special modesty, while our presentable parts need no special treatment. But God has put the body together, giving greater honor to the parts that lack it, so that there should be no division in the body, but that its parts should have equal concern for each other. Sabi doon, if one part suffers, every part suffers with it. If one part is honored, every part rejoices with it. Pag merong isang masakit, katulad sa katawan natin, affected ang buong ano po. Isa kunyari, sabi ko nga kanina, ngipin mo, ulo mo, masakit. Apektado buong katawan mo, di ka makabangon, di ka makatrabaho, di po ba? Kasi nga, ano yan eh, interconnected sa isa't isa. Yung mga parts of the body po natin. At lahat yan mahalaga. Ayan, sabi ko nga kanina, kung ikaw mahilig ka sa makolesterol na pagkain, di po ba? So, maawa ka na lang sa liver mo. Di po ba? At sabihin natin, akala natin liver lang yan. Tumatrabaho din dyan yung pancreas, tumatrabaho yung gallbladder. O, nagka-problema yan, it can affect. Lalo na kung matakaw ka sa taba. Di po ba? Matakaw ka sa mga bad cholesterol. Yan. Talagang at sa sugar pala, kasama yan. Because pag na-breakdown yan, nagiging fats. Di po ba? Ayan. So sabi nga doon, it can affect your liver. Liver, vital organ yan, na tinutulungan ng mga maliliit na yun. Ibig sabihin, lahat sila may role to play. Lahat importante, equally. Sabi doon, important. Ganon din po tayo sa gawain ng Panginoon. Sabi nga doon, the interconnectedness of the body of Christ implies mutual dependence and care among its members. Kumbaga, we care for one another, we depend sa buhay po ng bawat isa. For example, ako po ay magtuturo. Kung wala naman pong magpo-projectionist doon, paano niyo po makikita ito? Kung ako po'y magtuturo at walang audio man doon, paano na lang ako? Maririnig niyo ba ako? Di po ba? Kumbaga, kung ako lang sa sarili ko, kahit magturo ako, pero wala akong gamit, hindi nyo rin marireceive yung message. Pero salamat sa Lord, kapag nagpa-function ng bawat isa, di po ba, nagiging matagumpay po yung gawain ng Panginoon. Nasa-serve po yung purpose, nakakatid po yung mensahe. Amen? So, bawat isa'y ganun din. Kahit yung mga teacher natin sa children. Isipin nyo po, yung mga maliliit na anak o apo ninyo. Ayan. Di po ba, nandun sila sa loob. May nagtuturo din doon ng mga Bible school teachers para sa mga children. Yan, kasi nga syempre, iba pag ganyang edad, 4 to 10, medyo mga, napakababait pa talaga ng mga yan. So talagang merong mga puno-puno ng patience na teachers doon sa loob. Nagtuturo din sa kanila. Isipin niyo po yun. Kumbaga lahat merong role na dapat gampanan. At dependent tayo, interdependent tayo sa isa't isa. Kaya sabi doon, everyone has an important role to play and we should learn to appreciate what each one gives to one another to the church. Amen? Ating pong pasalamatan and appreciate ang bawat isa. Amen?
Kasi lagi natin isipin, ang ginagawa ng bawat isa ay mahalaga. Walang malaki o maliit na task, lahat yan mahalaga sa mata ng Panginoon. At dapat magpasalamat tayo sa buhay ng bawat isa. Amen? Yan. So number 2, the interconnectedness of the body of Christ. Pangatlo, ito na yung last natin. Yan, yung ligaments. Ayan, sabi nga po doon, what makes the church united? Kahit iba-iba tayo ng background, pinagmulan, iba't iba tayo ng katayuan sa buhay, di po ba? Pero bakit kaya nating maging isa at mag-work together despite our differences? Okay, katulad po ng ligaments, o sa Tagalog, sa katawan natin, ang tawag yan litid. Gaano kahalaga ang ligaments? Makikita mo yan almost all over the body, lalo na sa bones. Ito yung nagko-connect ng mga buto natin. Kaya nakita nyo, hindi hiwa-hiwala yan. Paano pag hiwa-hiwala yung buto natin? We cannot stand up. Or worse, patay tayo kapag hindi okay yung mga buto natin. Di ba? Tulad ng buto natin dito, magkaiba yan. They are joined together by joints and ligaments. Parang siya yung nag-hold para yung base, para manatili siya. Di po ba? At kahit sa tiyan natin, marami pong organs dito. Andito yung stomach natin, intestines, andito yung spleen natin, pancreas, gallbladder. Di po ba? Di ba kayo nagtataka bakit sila stick together? Kasi may ligaments yan. Yun yung nagpa-bind together sa kanila. Kasi imagine niyo kung walang ligaments yan, babagsak yan. Gravity yan eh. Babagsak. Parang ang gross naman isipin nun. Nababagsak yung mga organs ng katawan natin. Di po ba? Pero bakit napapanatili yung mga organs natin? Nakaupo, nakahiga, nakatayo. Because may ligaments na nagpa-bind. Di po ba? Ng mga organs na yan. So, anong pong application yan sa church? Sabi nga doon, basahin natin, Ephesians chapter 4, verse 16. From Him, the whole body, from Jesus as the head, the whole body joined and held together by every, ang sabi po dyan, supporting ligament. Diba? Sabi doon, grows and builds itself up in love as each part does its work. Does its work. Ayan. Sabi niya doon, ano-ano yung mga ligaments na yan? Sa atin na sa church, ano yung nagiging daan para maging united tayo despite our differences? Number 1, pakibasa po natin, love. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, love. Literal na asawa mo, love. Ayan. Naalangan sabihin love eh, kasi hindi mo kilala. Sabi doon, unang-unang ligament, no, love. Totoo po yan. Sabi sa Colossians 3:14, and over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Okay. Alam nyo, sabi nga doon, kung tayo bilang tao na hindi believer, na hindi nakakilala sa Lord, ang nature natin, ano tayo eh, makasarili tayo. So, hindi tayo marunong maging patient sa mga tao sa paligid natin. Wala tayong pasensya. Diba? Kapag may mga tao sa paligid natin na hindi mo kasundo sa mga bagay-bagay, ano ang tendency? Diba? Ang tendency, pwede mong hawayin, kainisan. Yan. So, aminin natin, ang church, binubuo din tayo ng iba't ibang pag-uugali. Sabi ko nga po kanina, yung iba sa atin, sobrang bait. Yung iba naman, sobrang taray. Yung iba naman, sobrang prangka. Yung iba naman, hindi mo malaman kung galit pa o hindi, kasi hindi nagre-react. Iba-iba tayo dito. At kung wala kang pasensya, wala kang self-control, at talagang wala kang pagmamahal sa puso mo, yung pagmamahal na galing sa Lord, marami ka ng kaaway siguro. Di ba ba? Kaya nga sa mga organization, dahil magkakaaway, kasi iba-iba eh. But what makes the church different? Kasi tayo, ay ano po, binabind tayo ng pag-ibig, hindi ng tao, kundi pag-ibig ni Jesus. Kaya sabi nga po doon, no, ano-ano ba yung mga fruit of the Holy Spirit? Sabi nga doon, kaya maraming verse sa Bible na nagsasabi na ang pag-ibig, ang ano po, ito yung bumubuklod sa lahat. Pag may pag-ibig ka, the rest will follow. Andoon yung self-control, andoon yung kindness, andoon yung goodness, andoon yung humility. Diba? Kung noon, mahina ang pasensya mo, ayaw mong mag-adjust, o
o ayaw mong unawain. Diba? Kasi nga, bilang tao, mainipin tayo eh. Pag hindi ka na-gets, nagagalit ka. Pero, as time goes by na ikaw ay nagiging Kristiyano, lumalawak ang isip mo. Kasi sadyang may mga tao na medyo iba pa rin ang ugali kahit matagal ng Christian. Di ba? Medyo moody pa din. Ganun talaga eh. Kumbaga, binabago tayo ng Lord araw-araw. At ikaw din naman, tayo rin naman. Baka mamaya, may mga attitude pa rin talaga tayo na medyo nakakainis din sa iba. Pero bakit kaya natin i-tolerate ang isa't isa? Dahil sa pag-ibig. Hindi natin magagawa yung kung walang love. Amen? Dahil natutunan nating mahalin ang ating mga kapatid, katulad ng pagmamahal ni Kristo, pinipilit mo na lang unawain. Kapag merong isang nag-react, medyo hindi maganda yung manner of speaking, tinatry mo na lang unawain. Diba? Marirealize mo, thank you Lord. Kasi hindi ako ganito noon eh. Ako, konting ano lang, awayin kita. Parang gano'n. Hindi pwede sa akin yung pag-attitude mo. Napansin nyo, may ganyan pa kayo noon, yung konting i-attitude kayo, papatong din kayo. Pero na-realize mo ngayon, medyo ano ka na, malawak na ang pangunawa mo. Diba? Unawain ko na lang. Baka siya may problema sa buhay niya, sa asawa niya. Diba? Kausapin ko na lang siya. Tapos mamaya-maya, magsasorry na rin naman sa'yo. Diba? Kumbaga, kasi ganito yan eh. Sa church, kahit tayo po yung mga Christian na, pero may mga ugali pa rin tayo. Tama po ba? Pag walang pag-ibig, magkakagulo po tayo dito. Kapag tayong lahat ay puro sarili ang iisipin, magyayabang lang tayo lahat. Pataasan lang tayo, puro pride ang paiiralin natin. Kaya, imbis na magawa natin ang pinagagawa ng Lord, magiging divided tayo. Kaya number 1, na talaga nagbabind sa church, sa body, is love. Napakahalaga po na pinaghaharian tayo ng pag-ibig ng ating Panginoon. Sabi, love serves as the binding force. Ito po yung humahawak. Kahit iba-iba po tayo sa church, tayo po ay nagiging isa dahil po sa pag-ibig. Ayan. At nagiging daan po iyan para mag-function tayo. Ayan. Kumbaga, hindi na natin, kung kailangan palalagpasin muna, di po ba? Ang mahalaga, mag-work together tayo para saan po? Sa cause ng ating Panginoon. Ayan, so love. Pero of course, bago ako mag-proceed sa pangalawa, pag may kailangan i-correct. Di po ba? Kunyari, hindi naman pwedeng, laging ang attitude niya manatiling gano'n. Napapansin mo, hindi lang sa'yo, sa lahat. Ito pala, para rin tayo, kailangan maliwanag din to. Hindi naman ibig sabihin, we will always tolerate. Pag talaga medyo may ugali talaga, alam mo naman yan, kausapin mo. Huwag mo ipagsigawan, heart to heart. Di ba? Kausapin mo siya at explain mo sa kanya. Siyempre, pag-pray mo muna sa Lord yun, kasi mahirap yun eh. Isang bagay na mahirap gawin sa relationship ay mag-confront. Di ba ba? Mahirap yan. Kahit anong relasyon niya, pamilya, asawa, hirap yan. Lalo sa church. Pero yun nga, kung nakikita mo medyo hindi lang pala ako, parang lahat na nakaranas. Nagsubong, lahat pala nakaranas, no? Nag-attitude. So, isipin mo na lang, baka may problema siya. Baka kailangan niya ng mag-guide sa kanya or magre-remind sa kanya. Kaya nga tayo church eh. Hindi lang tayo nandito para utuin natin ang isa't isa. Although minsan gano'n, ganda mo naman, ganda ng ano mo. Ayan. Pero hindi pwede nang uuto flattery. Kailangan totoo from the heart. Diba? Kumbaga, hindi lang tayo puro magaganda. Dapat marunong din tayo mag-correct sa tamang paraan. At ang turungan ng Lord, heart to heart. Kayong dalawa lang. Pag ayaw, magsama ka ng isa. O, para may witness ka. Pag ayaw, dalhin mo sa church. Pag ayaw, takwid. Ayan, hindi. Kumbaga, nadadaan naman lahat yan sa pakikipag-usap. Amen? Maari sa pakikipag-usap. Pag-pray mo, pag-fasting mo. Lalo na pag matindi talaga. Kasi battle yan eh. Battle ng kaaway yan. Kumbaga, sinasakluban ng kaaway ang isip niya. Akala niya okay lang to. Akala niya pinagtutulungan ako. Kailangan yung battle na yun, yung grip ng kaaway na yun, mapuksa yun. Or else, siya po ay maniniwala sa sarili niyang tama siya at mali kayong lahat. Di ba? Ganun yun. Kalaban na pala lahat. Yun. So alam niyo, sa relationship, lalo na sa church, kailangan nag-uusap. Kailangan nadidil yun. Nagko-correct din tayo. Nagre-rebuke. Yan, nagko-correct din tayo. Yun naman talaga ang purpose natin. Amen? Ayan. So paalala ko lang yun Ang love, hindi lang ito puro pagpapakita ng maganda at pagka-tolerate. Kailangan mo rin mag-correct at mag-rebuke kung kinakailangan. Amen?
Pangalawang ligament po na nagbabind sa atin. Ano pong sabi sa pangalawa? Faith. Ano pong sabi po sa verse natin? Ephesians 4:4-6. There is one body and one spirit. Just as you were called to one hope, when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God, and Father of all, who is over all, and through all, and in all. Amen. So ano po yung nagbabind din sa atin as a church? Kasi iisa lahat ang sinasamba at sinasampalatayanan natin. Sino po? Si Jesus. Amen? So yung faith natin, kahit iba-iba tayo ng katayuan sa buhay, lalaki, babae, pag nasa church tayo, hindi yan ang tinitignan natin. Hindi, ito lalaki, ito babae, puti, kayumangge, itim. Ito Ilocano, Cebuano, Caviteño, hindi. Pag nasa church tayo, iisa tayo. At ano po yung sino po yung pinaka nagbubuklod sa atin? Ano yung common denominator natin? Yung faith natin. Kasi naniniwala tayo na tayong lahat ay makasalanan at niligtas lamang tayo ng pag-ibig ni Jesus sa pamamagitan ng pag-aalay niya sa buhay niya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Ganun din po ba ang alam nyo? Amen. Ibig sabihin, may iisang pananampalataya po tayo. At ito po yung nag-hold sa atin. Kaya kahit may mga differences, di po ba, kunyari may hindi pagkakaunawaan, hindi naman nawawala sa gawain yan. Talagang part yan ng relationship. Pero isang bagay na bumotivate sa iyo para maging maayos ang lahat ay ano po, pare-pareho tayong Kristiyano. Diba? Kung meron man dapat magkakaunawaan at magtutulungan, tayo yun. Kasi pare-pareho natin nalaman ang katotohanan, pare-pareho natin tinanggap si Kristo. Amen? Yan. Kaya kung may mga misunderstanding, tandaan nyo, Kristiyano tayo. Dapat tayo yung nagkakais at nagtutulungan. Amen? And last, sabi nga po doon, ano po yun? Of course, si Jesus. Siya naman po talaga eh. Di ba sinabi din po yan sa unang verse na binasa natin? Sa Colossians, I think. Colossians chapter 1, balikan ko lang po, verse 18. And He is the head of the body, the church. Verse 17 pala. He is before all things. And in Him, things hold together. So that includes the church. Sabi nga po doon, no? Kasama po ang church, saan po? Sa hinahawakan ni Jesus para maging matatag. Kaya sabi nga po doon, si Jesus po ang pinaka number one reason kung bakit tayo nagkakaisa. It's because pinupour out niya yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kapangyarihan sa ating kalagitnaan. Galatians 3:28, ano sabi po dyan? There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus. Walang babae, walang lalaki, walang slave, walang free, walang mayaman, walang mahirap. Tayong lahat, pag nandito, wala tayong identity gano'n. Lahat tayo Christian. Anong identity natin? We are saved by Christ. Sabi mo sa katabi mo, we are saved by Christ. Yan ang identity natin. Amen? And as we end, tayo po'y tumayo sa umagang ito. Ayan. Sabi nga po dyan, no, the human body is one of God's greatest revelations of His existence and power. Amen? Imagine one body, yet is made up of different parts with different roles and functions, yet are coordinated and working together to make the body go on and live. Nung nag-aaral po ako ng bio, nung college ako, ito talaga yung bagay na na-realize ko. Sabi ko, ang galing mo talaga, Lord. Bukod sa nature, ayan, yung katawan pa lang ng tao, kung gaano ka coordinated sa isa't isa, yung mga parts of the body natin, na lahat may role na ginagawa ng mahalaga para maging healthy tayo. Diba? Ang magiging response mo na lang talaga, ang galing mo, Lord. Na talagang walang bagay sa mundong ito na walang dahilan. Nilikha mo ang lahat ng may dahilan, may layunin. And nakaka-amaze lang din, sabi nga doon, the same with the body of Christ. Napagpapakita ito na hindi hadlang na iba-iba tayo. Hindi hadlang na iba-iba ang pinanggalingan natin, o kung ano man ang meron tayo, hindi tayo pare-pareho. Pero kay Kristo, kaya niya tayong pag-isahin. Amen? Mahirap kong gawin yon. Pero walang mahirap kay Kristo, sapagkat siya yung Panginoon. Kaya niya tayong pagkaisahin, pagbuklurin, para gawin yung pinagagawa niya. Kaya sabi nga sa bandang huli, and all of these are made possible because of the power and authority of the head. Paano ba nagkakaroon ng kaganapan lahat ng pinag-aralan natin?
babalik at babalik tayo sa katotohanan. Lahat yan ay galing sa kapangyarihan ni Jesus. Amen. Siya po ang dahilan ng buhay ng iglesia na ito. Siya po ang dahilan kung bakit nagpapatuloy ang gawain ito. Siya po ang dahilan kung bakit nakatayo ka sa mga oras na ito, sa kabila ng marami mong pinagdaanan sa buhay. It's all because of Jesus sustaining us. Amen? Sinusustain niya tayo, iniingatan niya tayo. Sapagkat, sabi nga sa Philippians 1:16, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Yan ang pangako niya sa atin. Anong dapat natin gawin? Manatili tayo sa Lord. Sabihin mo sa katabi mo, manatili tayo sa Panginoon Jesus. And of course, magpagamit tayo. Amen? Magpagamit tayo sa ministeryo ng ating Panginoon. Kasi wala namang mas fulfilled sa mundong ito, kundi yung alam mo, maggamit mo ang anumang talentong galing din sa Kanya, para din sa Kanya. Amen? It was given to us by the Lord. It is given to us by the Lord para magamit natin for the glory of His name. Amen? Ayan. Sige po, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito sapagkat Lord, Ikaw po ang dahilan na kami po ay nananatili, ang ministeryong ito ay nananatili. Kaya naman po karapat-dapat na Ikaw lamang ang aming itaas at sambahin sa aming mga buhay. Dalangin din po namin, Lord, continually sustain your ministry. Lord God, dito po sa lugar ng GIL Navarro, Panginoon. And Lord, I pray na ang bawat isa po sa amin ay Lord, magpagamit, mag-commit for the glory of your name. Alam namin na the most fulfilling thing that can happen sa aming mga buhay ay Lord, ang magpagamit sa hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, sa inyong pangalan, Panginoon Jesus. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na Lord, kami po ay maging blessing sa ministry na ito at hindi maging pabigat. Kung meron mang hindi pagkakaunawaan, Lord, ito po ay ma-resolve ng love, ng faith. Higit sa lahat, Panginoon, Ikaw, Panginoong Jesus, ang maging center ng bawat relationship, Lord, sa lugar na ito. Bless each one of us, Panginoon. At Lord, makita namin at ma-appreciate namin, Lord, ang buhay ng bawat isa sa lugar na ito. Sa oras na ito, let us pray for one another. Ipag-pray niyo po ang inyong katabi sa kaliwat kanan. Sabi nga po salita ng Lord, we are all part of the body. We belong to one another. Then let us pray for one another. Sa umagang ito, gamitin ng Lord ang prayer natin para palakasin ang bawat isa. Kung meron mang problemado sa kalagitnaan natin, kung meron mang may pinagdadaan ng pagsubok sa relasyon ng mag-asawa, sa pamilya, may matinding problema, kinakaharap sa pinansyal, kung may mga pangangailangan man, let us pray to the Lord as the Holy Spirit leads us. Sa umagang ito, panalangin natin yung nasa kaliwa at kanan din po natin. Mag-speak po tayo ng pagpapala, provision ng ating Panginoon. And pasalamatan natin ang Lord sa buhay niya. Most of all, let us pray for one another na maging kagamit-gamit tayo sa ugasan ng ating Panginoon. Lead us, Lord, this morning. I-lead mo kami kung saan nyo kami nais gamitin, Panginoon. We want this life, Lord, na maging fulfilling, Panginoon. At matatagpuan lang namin yun sa inyo. Lord, open our hearts, Panginoon, na maging kagamit-gamit kami, Lord God, na anumang kakayanan, katalinumang pinagkaloob mo sa amin, ay magamit sa kapurihan ng iyong pangalan. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Lahat ng panalangin ito'y patuloy namin tinataas sa inyo. Mangyarit maganap ang iyong nais at kalooban. Ikaw lamang ang maitanghal, Panginoong Yesus, sa aming kalagitnaan. Ito nga pong aming sama-samang panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Malakas sa palakpak po sa